Bumilis ang tibok ng puso ni Nelia habang nagsimula ng malunod ang kanyang mga mata sa labas ng maraming luha nang makita ang article ng kasal ng dati niyang nobyo at ni Kriza. Noon pa man ay alam niya ng kasal ng dalawa, pero ang makitang pareho silang nakangiti habang magkahawak ng kamay at magkatitigan, hindi niya mapigilang makaramdam ng labis na sakit sa kanyang puso. Siya dapat yon at hindi ang ibang babae. Siya dapat yon kung naging matino lang siya at hindi naghanap ng iba. Marahan niyang hinimas ang halos ay buto at balat na niyang dibdib. Patuloy yung nagbigay ng walang katumbas na sakit. Mas masakit pa yon sa kanyang lalamunan tuwing magsusuka siya at hindi kinakaya ang katawan ng gamot. Unti-unti nang nagkaroon ng tunog ang kanyang mga hikbi. "What's wrong with you, Nelia?" Si Mr. Celis na napatayo na mula sa kanyang inuupuan. Siya ang bantay nito ng mga sandaling iyon habang may inaasikaso sa labas ang kanyang asawa. Hindi niya magawang iwan ang anak-anakan sa ganong sitwasyon kahit pa ilang beses na niyang sinabi na kaya niya silang iwan ng asawa. Tinitimbang niya ang sitwasyon nito na hindi naman madali para sa kanya. Sinantabi nga naman niya ang kagustuhan. Mabilis na niyang nilapitan ang kama ng anak upang mas ma-check niya kung anong dahilan ng biglaang pag-iyak. They are already married into church, Dad." Hindi tumitingin sa ama ng sagot ni Nelia. Isang sulyap sa screen ng kanyang phone na talam na kaagad ni Mr. Celis ang tinutukoy ng babae. Cindy at Chris ang larawang naroon. Suot ang pinakamalaki nilang ngiti habang magkatitigan. Baka sa mukha ang maapaw nilang pagmamahalan. May mabigat na bubundol sa dibdib ni Mr. Celis ng ilang segundo pang tumigil doon. Ang kanyang mga matang hindi niya magawang ikorap. Titig na titig yun sa mag-asawa. Maya-maya pa'y napuno yun ng panghihinayang. Pinabalot ng pagsisising hindi siya nakapunta sa kasal ng kanyang sariling dugo at laman. Ni hindi pa nga siya nito napapatawad at natatanggap sa kanyang buhay. Tapos, sa mahalagang araw na yon ay hindi siya naging kabilang. Hindi siya man lang nito nagawang mapatawad muna bago magpakasal. Hindi sapat ang salitang sobrang sakit para ilarawan ang nararamdaman niya kahit pa alam niyang ang laki ng kasalanan niya. Bilang ama, isa sa mga hangad nila ay ang maihatid sa altar ang kanilang anak. At nawala na yun ngayon sa pangarap niya. Alam ko namang kasal na sila noon pa, pero bakit ang sakit pa rin palang makita yun ng aking mga mata? Parang hindi ko kaya, Daddy. Hindi ko kayang mapunta ng tuluyan sa kanya sinik at ipaalam sa kanila sa buong mundo. Hindi alam ni Mr. Celis kung anong tamang reaksyon. Iba ang sakit na hatid noon sa kanyang puso. Ilang beses na nag-seizure si Nelia ng epekto ng umaapaw nitong sama ng loob na hindi niya naman napigilan. Iyak ito ng iyak na para bang kapag naubos ang kanyang mga luha ay magagawang pawiin noon ang sakit na kanyang nararamdaman. Iyon ang tagpong naabutan ni Carmelita nang bungakalay siyang oras ng pag-alis ng kanilang anak-anakan. Anytime soon, maaari siyang umalis na at magpahinga. Dagdag pa ng doktor na muling kausapin ng mag-asawa. Nito ay wala na talaga silang magagawa dahil sobrang lala na ng sakit nito. Imposible rin ang sinasabing himala. Gayon pa man ang nalaman, hindi magawang i-divert ni Mr. Celis ang kanyang isipan sa anak na ikinasal. Marahil ay pinaparusahan na siya ng langit. Yung isang anak niyang tinuring ay habang buhay na magpapahinga, yung isa naman ay hindi siya matanggap sa kanyang buhay at kailanman ay parang ang hirap hanapin ng kapatawaran. Matagal na rin na naapektuhan noon ang kanyang karir. Ilang beses niyang tinanggihan ang mga concert na nakaschedule at line up around the world. Dahil pakaramdam niya hindi niya magagawang maging masaya habang naroon siya. Isa pa naman yon sa tagline niya, ang maging masaya sa harapan ng mga fans niya dahil alam niyang hindi mapapanindigan. Dadalhin pa ba natin siya sa Canada? Tanong ni Mr. Celis sa asawa na walang humpay sa pag-iyak. Hindi ko rin alam, baka mamaya kapag dinala natin, lalo lang siya doon mahirapan. Kung gayon ay ako na magdedesisyon, hayaan na lang natin siyang dito sa bansang magpahinga. Plano ni Mr. Celis na muling suyuin ang tunay na anak sana na kung kinakailangan niyang lumuhod upang mapatawad nito ay gagawin niya. Gusto niya itong makausap ng masinsinan, gusto niyang ipaliwanag ang kanyang side. Maaring mali siya, maaring ang laki na kasalanan niya, pero hindi lang naman siya ang merong mali doon. Ngunit ang lahat ng kanyang plano hindi niya magawa nang dahil sa sitwasyon ni Nelia na ayaw naman niyang iwanan at iparamdam na mag-isa kahit hanggang sa huling hininga na lang sana nito. Gusto niyang iparamdam na minahal niyang anak. Gusto niya yon ang huling alaala ng kanyang babaunin sa pagtawid nito sa kabilang buhay. Dad, gusto ko po siyang makausap. Sa kalaliman ng gabi ay sad ni Nelia ng maalimpungatan. Hindi umimik si Mr. Celis nang bungakalay sinik ang kanyang tinutukoy na nais niyang makausap.
Ang hindi nito alam ay si Criza. Dama na ni Nelia ang patuloy na panghina ng katawan sa bawat oras na lumilipas. Hindi magtatagal ay tuloy na siyang magpapahinga, kung kaya naman kahit na mahirap, gusto niyang sa huling pagkakataon ay makausap niyang babaeng inagawan niya ng pamilya at buhay na dapat ay sa kanya. Ngunit ang naging kapalit naman noon na kinuha nito ay ang lalaking kabiyak ng kanyang puso at pangarap niya habang buhay na makasama. Si Nick, pakiramdam niya ay quits na sila. Ngayon gusto niya pa rin na humingi dito ng kapatawaran sana. Nelia, tama na. Hindi ka pa ba pagod? Pangunguna kagad ni Mr. Celis sa anak dahil siyang napapagod sa paghahabol nito sa isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Bigyan mo naman ng awa ang katawan mo, iha. Hanggang huli ba naman gusto mo maging ganyan ka na lang? Masama sa paningin nila? Huwag mo na silang guluhin. Hayaan mo na sila. Pabayaan mo na si Nick. Ano man ang gawin mo, hindi mo na siya makukuha. Tama na, Nelia. Tuloy-tuloy na bumaba ang mga luha ng babae. Oo, at nasasaktan siya pero masaya pa rin naman siya na lumagay na sa tahimik ang dating nobyo. Natagpuan na nitong tunay na pag-ibig na hindi niya nagawang ibigay noon sa kanya. Puno ng panghihinayang, puno ng pagsisisi pero ganun talaga. Hindi lahat ng gusto'y makukuha, lalo na kung naging masama ang budhi at trato sa iba. Aaminin niyang sobrang naging makasarili niya dahil lang, mahal niya at dahil lang ang buong akala niya ay mahal na mahal siya. Hindi niya naisip na mas makapangyarihan pala ang tunay na pag-ibig. Dad, hindi po siya. Lakas loob na sagot ni Nelia kahit nang bigat noon sa pakiramdam niya. Si Criza po ang ibig kong sabihin. Gusto ko pong makausap ang iyong tunay na anak bago ako mawala. Sambit niya na patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha na tumatabon na sa malungkot na mga mata. Ilang segundong tinitigan ni Mr. Celis ang mukha ni Nelia. Hinahanap kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi. Baka sa mga mata ng matandang hindi siya makapaniwala. Imposible. Saksi siya sa bagamat at malalang sakit na ito ay masama pa rin ang ugali nito. Duda siya sa hiling nito na alam niyang hindi pagbibigyan ni Criza. Kinamumuhian niya si Nelia. Kahit payata manikluhod siya, hindi nito pagbibigyan ng kanyang pakiusap ng ganun lang kadali. Sa laki ng kasalanan ni Nelia sa kanya na ang iba ay dahil sa tulong niya, ngayon palang ipakaramdam niya ay mabibigo ang kahilingan ni Nelia. Para ano? Para konsensyahin mo siya? Para gamitin mong nalalapit mong pamamahinga? Hindi napigilan itanong ni Mr. Celis. Para i-stress mo siya? Nang paulit-ulit? Hindi ako papayag. Marina dugtong ng ama. Ilang beses na iniling ang kanyang ulo upang sabihin na hindi nito pagbibigyan ng kanyang gusto. Sobra-sobra ng sakit na ibinigay mo sa kanya dahil makasarili ka. Huwag mo nang dagdagan pang kasalanan mo. Manahimik ka na lang. Patuloy na umiyak si Nelia. Napabalik ng tanaw siya sa mga maling salita at nagawa niya sa babae. Tama nga naman ang kanyang ama. Inapi niya si Criza. Ilang beses niyang pinahamak. Nakipag-agawan siya ng atensyon sa asawa nito matapos na kunin ang lahat ng bagay na para naman sa kanya dahil siya ang tunay na anak na tinuring na ama. Ganun pa man, hindi ba siya pwedeng magbago? Hindi ba siya pwedeng mabuting tao hanggang sa huling hininga niya? Alam niyang walang tamang katuwiran ang kanyang mga nagawa, pero gusto naman din niyang bago umalis at mamahinga ng tahimik ay maituwid ang mga maling kanyang nagawa. Uhaw lang siya sa atensyon pero hindi naman sobrang sama. Maaring gusto niya lang muling makuhang mga bagay na nagawa niyang ariin bago pa man dumating sa buhay nila si Criza. Bago pa man ito tuluyang makuhang atensyon at pagmamahal ni Nick noon. Siya ang naunat, nakagawa siya ng kasalanan. Oo, mali, pero nakahanda naman na siyang aminin ng lahat ng yun eh. Kaya nga sa kahuli-hulihang pagkakataon ay hihingi siya ng tawad. Magpapakumbaba siya, aaminin niyang lahat, nang sa ganun ay wala na siyang bagaheng dala-dala hanggang sa muli nilang pagkikita. Yun ang gusto niya ngayon. Gusto ko lang namang bago ako umalis ay humingi ng tawad sa kanya, Daddy. Wala akong masamang gagawin. Sa tingin niyo ba, kaya ko pa siyang masaktan gamit ang aking itsura ngayon? Hihingi lang ako ng tawad sa kanya, Dad. Muling natulala si Mr. Celis sa kanyang narinig. Yun na ba ang pagbabagong hinihiling niya noon? Yun na ba ang sign na gusto na niyang magpahinga? Hindi man halata, parang dinudurog na naman ang puso niya sa anak-anakan. Maaring hindi paniwalaan ng iba. Maaring isipin nila na humihingi lang muli ito ng atensyon. Pero sa loob ng kanyang puso, alam niya. Totoo ang sinasabi nito. Wagas ang hangarin nito pero hindi niya may papangako na kayang ibigay ang huling hinihiling nito sa kanya. Gayunpaman, isinubukan pa rin ni Armando na pagbigyan ng kanyang anak. Gawin ang lahat, subukan na magkausap ang dalawa kahit na alam niyang hindi magiging madali. Susubukan ko, Nelia. Susubukan ko. Mahigpit na yakap niya upang aluin ito. Pero hindi ko may papangako.
Hiyang-hiya man ni nagtungo si Mr. Celis sa mansyon ng mga Bentacourt upang magpatulong sana sa kanyang kaibigan. Nilunok niya ang pride at nagpatuloy kahit na nang makita siya ni Mr. Bentacourt na pailing ito halatang dismayado sa kanyang presensya. Naiintindihan niya naman kung saan ito nanggagaling. Hindi niya ini-invalidate ang damdamin nito na batid niya palagi niyang natitake for granted. Ganun pa man ay tao pa rin siya nitong tinanggap at pinapasok sa kanyang opisina upang doon sila mag-usap. Masusing sinabi niyang kanyang pakay, ngunit base sa ilitsya ng mukha nito, parang hindi nito magagawang kahilingan niya o wala talaga itong magagawa. Gellier, wag mo sana akong biguin. Wala akong itutulong sa iyo, Mando. Nasa honeymoon ang mga bata. Hindi sila pwedeng istorbohin. Agad na pagputol sa kanya ng kaibigan kahit na sinabi niya na ditong lahat-lahat at bilang gaya niya na isang ama. Pwede bang irespeto mo naman sila? Matagal na panahon na naging sunod-sunuran ng anak ko sa pamilya mo. Dahil may respeto siya, tumanaw kami ng utang na loob. Pero tama na, sobra na. Isipin mo na lang din na hindi ka na nga nagpakaama sa anak mo. Gusto mo pang sirain ang pamamahinga nila na supposed to be ay masayang araw ng mag-asawa? Wala akong may tutulong, pasensya ka na. Kung gusto mo makausap siya, hintayin mong bumalik sila at matapos ang honeymoon. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung nasan sila kahit may nakasalalay pa ditong buhay. Kahit na anong pilit ang gawin ni Mr. Celis at pagmamakaawa kay Mr. Bentacourt, hindi siya nito tinulungan. Sa unang pagkakataon sa history ng kanilang pagkakaibigan, ay binigo siya nito at hindi ibinigay ang gusto. Naiintindihan naman niya, naunawaan niya dahil marahil ay palagi na lang kasi siyang sumusulpot kapag may kailangan. Saka may kasalanan siya dito noong hindi niya sabihin na sa Australia sina Criza. Pasalamat pa nga siya, hinarap siya nito. Baka nga dahil din doon ay nagalit ang kaibigan, kaya ngayon hindi na siya nito magagawang pa ng anumang pabor. Sige, pasensya na sa abala. Bagsak ang balikat na bumalik si Mr. Celis ng hospital. Hindi niya inilihim ang nangyari kay Nelia na tahimik lang. Ang mabuti pa, hintay na lang natin silang makabalik, anak. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan para magkausap kay ni Criza. Ayos lang sa akin kahit habang buhay na hindi niya na ako kausapin. Basta pagbigyan ka niya. Sa ganung paraan magiging masaya na ako, tatanggapin ko na lang na yun ang kabayaran ng kasalanan ko. Muling nanatiling tahimik si Nelia. Inaasahan na naman niya yon. Nagbabaka sakali lang din siya na baka pwede iyon. 1 linggo lang naman ang honeymoon nila. Sana makayanan mo pa siyang hintayin, Nelia. Marahang tumangulang si Nelia. Hinayaan na lang na lamunin pa ng sakit ang buo niyang katawan. Hindi niya alam kung makakaya niyang tumagal ng 1 linggo, pero susubukan niyang panatag siyang aalis at iiwanan na sila. Sige po, Daddy. Hintayin ko matapos ang 1 linggo. Sa kabilang banda, sinulit ni Criza at Nick ang kanilang unang gabi sa isla. Matapos na maligo sa pool ay naglagi na sila sa silid kung saan paulit-ulit na pinawi ang pananabik sa katawan ng bawat isa. Kinaumagahan pagbukas ni Criza ng kanyang cellphone ay agad na siyang binahan ng tawag at message ng kaibigan niya si Rita. May mga message din si Miss Jen ng pagbati sa kanya na nakalimutan niya na sa dami ng kanyang mga iniisip at naging problema. May mga message din ng magulang at employee ng music center dahil malamang nalaman na nila dahil sa patuloy na pagkalat noon online. Invested ang mga tao gayong hindi naman sila mga artista. Pinagkibit na lang ng balikat yun ni Criza na nakadilat lang ang mga mata. Minabuti ng tawagan ng kaibigan. Rita, hoy babae, ano to? Bakit hindi ako invited? Nakakatampo ka ha? Nagpakasal kayo sa Baguio nang wala man lang pasabi. Criza naman, best friend mo ko ha? Hindi na ba tayo magkaibigan? Agad na putak nito pagkasagot pa lang niya ng tawag. Napangiti si Criza. Na-imagine ang itsura ng kanyang kaibigan ng mga sandaling iyon. Mariin na naipikit na niya ang kanyang mga mata. Alam niyang walang paliwanag itong tatanggapin. Nakalimutan niya rin kasi ang kaibigan sa dami nga na naging ganap. Wala naman talaga sa plano bigla ang kasal nila ni Nick. Ganyan ka na ngayon ha? Hindi naman galit ang tono nito. Medyo nagtatampo lang naman. At ano? Ikaw ang nawawalang apo ng mga Barcelo? Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Heredera ka palang gaga ka. Muli pang irit nito na hindi mahulaan ni Criza kung masaya o sadyang nagulat ng talaga. Kulang na lang ay mailayo niyang cellphone sa kanyang tenga. Naririndi na kasi siya sa malakas na boses ng kaibigan na alam naman niyang laging naka-volume. Nakakaloka, may kaibigan pala akong ubod ng yaman. Sana maaga nating nalaman na apo kanila. Sayang naman. Nakagat na ni Criza ang kanyang pang-ibabang labi. Siya rin naman, hindi pa rin makapaniwala na gano'n ang background ng kanyang ina. Malay niya rin,
Kung nalaman niya na nga bang maaga, baka lahat ng pinangarap niya noon ay natupad dahil walang kulang pagdating sa pera. Kaso ay hindi, ibang naging daloy ng pamumuhay nila. Nilingon na niyang katabing asawang tulog pa. Wala pa rin itong saplot, ngunit may takip naman ng kumot ang ibaba ng katawan. Nasaan ka? Nasa honeymoon niyo? Saan? Naku, huwag mo na palang sabihin, mainggit lang ako. Pagpapalit ito ng tono na halatang masayang masaya para sa kanyang kaibigan. Congrats! Isa ka ng ganap na Mrs. Bentacourt. Nakukonsensyang napakagat ng labi si Krisa nang maisip na matagal na kaya siyang Mrs. Bentacourt na maging sa kaibigan ay nagawa niyang ilihim. Hindi bale, babawi na lang siya kapag nakabalik na sila ng Maynila. Oo, istorbo ka. Biro niyang pinalis ang lumalamong guilt sa kanyang katawan. Ay, sorry na. Sige na. Saka na lang tayo mag-usap. Ang dami ko ring baong kwento sa'yo. Enjoy dyan, Krisa. Matapos na may baba ni Krisa ang cellphone, inilagay niya na yun sa bedside table. Napahilot na siya sa sentido na bigla na lang nanakit. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi naman siya gutom. Wala rin siyang nais na kainin. Muli siyang nahiga sa tabi ng asawang hindi man lang nagising sa munting mga galaw niya. Dati, isang galaw niya lang, agad ng mga mata nito'y ngayon parang nagbabawi ang kanyang katawan sa marami nilang pagod sa paghahanda ng kasal. Ngumuso si Krisa, naisip na hindi naman niya pwedeng basta nalang gisingin ng asawang natutulog. Hahayaan kitang matulog pa. Alam ko namang kulang na kulang ang tulog mo ng mga nagdaang araw. Hinalikan niyang labi nito ng ilang segundo. Wala pa rin yung naging epekto, kinabahan na siya. Napatingin sa dibdib nito upang i-check kung humihinga pa. Humihinga pa naman. Marahan lang ang pagbaba ng dibdib nito. Ibig sabihin ng lalim pa rin ang kanyang tulog. Hindi pa doon nakontento si Krisa. Walang kiyeming inihawak niyang isang palad sa mabalahibo nitong dibdib. Malit siyang napangiti. Ilang saglit niyang hinagod-hagod yon at aaminin niya sa kanyang sarili na parang maraming paru-paro ang naghahabulan sa kanyang kalamnan ng mga sandaling iyon. Mahina na siyang napahagikik nang hulihin na ninik ang palad niya. Halatang naalimpungatan na sa kanyang ginagawa. Maliit na dumilat ang mga mata nitong namumula. Halatang antok na antok pa ang asawa niya. Kanina ka pa gising? Tanong nitong tumagilid na upang yumakap sa kanya. Nahawi noon ang kumot sa katawan. Hindi naman, kagigising ko lang din. Tuluyan ang dumilat ang mga mata ni Nick na malalim at puno ng pagmamahal na tumitik sa mukha ng asawa. Inangat pa nitong ulo ni Krisa at pinaunan sa kanyang isang braso. Nanatili namang walang imik si Krisa na para ba ngayon niya lang nakitang mukha ng asawang maaliwalas at bagong gising kahit na ang daming umaga naman ang dumaan sa kanila. Marahil ay dahil may basbas ng kasal nila at lantad na rin ang relasyon nila. Gutom ka na ba? Umiling si Krisa na namungay ng mga matang nakatingin sa mukha ng asawa. Alam niya kung anong gusto niyang kainin. Hindi siya gutom sa pagkain pero gutom siya sa katawan nito na nakain ngayon sa kanyang harapan. Hindi pa naman pero binasa na ni Krisa ang kanyang labi. Bigla tuloy siyang hinalikan ni Nick. Segundo lang yun ngunit nagawa ng ipikit ni Krisa ang kanyang mga mata. Bumangon si Nick kung kaya naman tuluyan ang nahantad ang kanyang katawang hubad. Tinukod niya sa magkabilang gilid ni Krisa ang kanyang dalawang braso na animo ay maghahanda ng mag-push up. Muli niyang hinalikan ang labi ng asawa na hindi dumidikit ang katawan niya sa katawan nito. Mahina nang umungol si Krisa nang dahil sa ginawa niya. Humalakak si Nick na muling kinadilat ng mga mata ni Krisa upang tignan ko anong nakakatawa doon. Hindi ka nga gutom, Chris, kung hindi gutom na gutom. Sa akin, pinagtaasan siya ng kilay ni Krisa na kagad nakabawi ng hiyang nararamdaman. Bakit ikaw? Hindi. Mapaglarong mga ngiting sinulyapan nito ang pagitan ng mga hita ni Nick na buhay na. Ayan ang patunay oh, hindi pa man ako nakabukaka, galit na galit at nakatutok ng alaga mo. Namulan na ang leg ni Nick sa sinabing yun ng asawa. Mula sa mga mata niya ay bumaba ang tingin niya sa bahagi ng katawan na tinitignan ni Krisa. Tama nga ito, handang-handa ng pagkalalaki niya sa panibagong pakikibaka. Ano kaya ang gagawin ni Krisa sakaling malaman na gusto siyang makausap ni Nelia? Totoo na kaya ang pagpaparaya at planong paghingi ni Nelia ng tawad kay Krisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.